Halos magkandara pa si Teresa sa mabilis na paglakad. Iniuutos ng isip niya ang pagtakbo, ngunit hindi kayang sumunod ng kanyang katawan. Binibilisan niya ngunit mabagal pa rin. Ilang ulit siyang muntik madupila sa hagdan. Nakahiga siya sa kama at naglalakbay ang diwa sa kawalan nang may pumisik na liwanag sa kanyang paningin. Waribay, nagulat at nagising. May kung anong puwersang nagtutulak sa kanya para bumangon. Sumilip sa bintana ng silid. Nanghihinaman ay narating niya ang bintana at mula doon ay nakita niya ang pagkukumpulan ng mga halimaw na alagad ni Victor. Namataan niya rin itong nakatayo sa pinakasentro. Babaliwalain niya sana ang mga ito at babalik na sa higaan nang mapansin niyang sa iisang direksyon nakatingin ang mga ito. Sinundan niya ng tingin ang tinitignan ni Victor. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Antonio. Bagaman malayo ang distansya ng kinaroroonan niya, ay nasisiguro niyang ang kasintahan nga ang naglalakad palapit. Napakapit siya sa pasimano ng bintana. Bahagyang idinukwang ang kalahating katawan at saka malakas na isinigaw ang pangalan nito. Tinatawag niya ang kasintahan ngunit tila hindi siya naririnig. Isa man sa mga alagad ni Victor o ito na mismo ay hindi rin tumitingala sa gawin niya. Walang nakaririnig sa pagtawag niya. Napako siya sa kinatatayuan nang makitang may nabubuong apoy sa palad ni Antonio. Natutop niya ang sariling bibig ng mistulang umuulan ng apoy sa kinaroroonan ni Victor. Nayamukos niya ang damit sa tapat ng dibdib nang salakayin ng malalaking ugat na may tinik ang kasintahan. Doon na siya natauhan. Naihakbang niya ang mga paa. Kailangan niyang pigilan si Victor. Kailangan niyang iligtas si Antonio. Muli niyang natutop ang sariling bibig nang maabutan si Antonio sa kalunos-lunos na sitwasyon. Nakaangat na ang mga kamay ni Victor at ang matutulis at mahahabang kuko ay nakaamba na kay Antonio. Sumigaw siya, "Huwag, Victor!" Ngunit muling nagdamot ang kanyang tinig. Sumigaw uli siya, "Victor, Antonio, Victor, Antonio." Lumingon sa kinatatayuan niya si Victor. Ang mga alagad nito, ganun din si David at si Antonio. Sa kabila ng dugong humihilamos sa mukha, ay nakita niya ang pagngiti nito pagkakita sa kanya. Nagbalik ang kanyang tinig, kasunod ang pagbabalik ng kanyang lakas. Nagtatakbo siya palapit sa kasintahan. Waring hindi nakikita ang mga halimaw na nakahara sa daan. Nakatuon ang isip sa hangaring mapigilan si Victor at mailigtas si Antonio. Nang makalapit ay marahas na pinalis ang mga kamay ng dalawang halimaw na nakahawak sa kasintahan. Iniharang ang sarili upang hindi ito masaktan ng kahit na sino. Niyakap. Pinipilit hawiin ang dugo sa mukha nito. Halos madurog ang puso niya. Naliligo ito sa sariling dugo. Umaahon din ang dugo sa nakabukang bibig na siyang ginagamit sa paghahabol ng hininga. Dugo na rin ang iniluluha ng namamaga at halos hindi maidilat na mga mata. Halos hindi na rin siya makahinga dahil sa pag-iyak. Awang-awa sa kasintahan, awang-awa sa sarili. Awang-awa sa sinapit nilang lahat. Napakalupit ng kapalaran. Ang akala niya, kasama ito sa mga nasawi gaya ng pamilya niya. Ngunit nakaligtas pala ito. Buhay pala at masasaksihan pa
na unti-unting nalalagutan ng hininga. Nasaktan siya noon, ngunit higit na masakit ngayon. Tawarin mo ko, Teresa. Hindi na naman kita nailigtas. Hindi na naman kita napangalagaan. Mahina pa rin ako. Wala pa rin silbi. Maagap siyang umiling bilang pananaway sa pangmamalait nito sa sarili. Wala itong kasalanan. Siya ang dapat sisihin. Siya ang dahilan ng mapait na kapalarang dinanas nilang lahat. Siya ang dapat humingi ng tawad. Lumakas ang pag-iyak niya habang yakap ang kasintahan. Nagitla siya nang marinig ang malakas na pagtawag ni Victor, kanyang pangalan. Si Victor, sandaling natigilan sa biglang pagsulpot ni Teresa. Ibig niyang matuwa dahil hindi na ito tulala. Ngunit ibang pangalan ang tinawag nito at sa ibang lalaki tumatakbong lumapit at yumakap. Napagdugtong-dugtong niya ang mga ikinilos nito, ang mga sinabi. Tila sinalpok ng malaking troso ang kanyang dibdib nang mapagtantong hindi pala siya ang laman ng panaginip ni Teresa, kundi ang lalaking yakap nito. Magkahalong pagkapahiya at paninibugho ang bumalot sa kanyang puso. Nanlisik ang berdeng mga matang poot ang ipinahihiwatig ng liwanag. Kasunod ang pagtawag niya kay Teresa. Lumapit agad sa magkasintahan ang apat niyang alagad upang paghiwalayin ang mga ito. Lalong umahon ang galit sa kanyang dibdib nang manlaban si Teresa. At nang walang nagawa laban sa mga alagad niya, ay nangunyapit naman sa katawan ni Antonio. Sumisigaw, umiiyak, habang yakap-yakap ang lalaki. Halos mabasag ang panga niya sa pagtatagis. Tumingin sa kanya ang mga alagad, katumbas ng tanong kung ano ang gagawin. Tumango siya, katumbas naman ng sagot, na pwersahing ihiwalay si Antonio, ngunit ingatang masugatan si Teresa. Sumunod agad sa utos ang mga alagad. Nang mailayo si Teresa, kumilos agad si Victor. Sa isang kisap mata, nakalapit kay Antonio at iniumang sa dibdib nito ang matutulis na kuko. Napanganga si Teresa habang umiiling. Ang malakas na palahaw ay hindi nanulas sa bibig. Nakatuon ang nandidilat na mga mata sa kasintahang nagsusuka ng dugo. Animo basang sisiw na sisigok-sigok. Hindi dapat mamatay si Antonio. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung pati ito ay mamamatay ng dahil sa kanya. Ibinaling niya ang paningin kay Victor. Huwag, Victor. Nakikiusap ako. Huwag mo siyang patayin. Parang awa mo na. Winika niya sa pagitan ng pag-iyak. Ipinaling ni Victor ang tingin kay Teresa. Ang nagliliyab na mga mata ay nagmistulang may nagkumpulang ulap na anumang sandali ay magbabagsak ng ulan. Ito ba ang lalaking iniibig mo, Teresa? Ito ba? Tanong ni Victor habang sinisikap itago ang luhang pumapatak. Ayaw niyang magmukhang kawawa sa harapan ng dalaga, lalo na sa harapan ni Antonio. Iba ang sakit na nararamdaman niya kumpara sa pakikipaglapit nito kay David. Iba ang nakikita niya sa mga mata ni Teresa ng mga sandaling iyon. Iba kung tignan nito si Antonio. Ibang-iba kung paano siya tignan. Walang matutulis na kukong nakabaon sa dibdib niya, ngunit ganon ang pakiramdam niya. Nang dahil sa lalaking nagtangkang pumaslang sa kanya, nasasaktan siya. Ito ang pumasok sa nasasakupan niya,
Ito ang humamon sa kanya. Ngunit bakit tila siya pa rin ang may sala? Bakit ito pa ang kinakampihan ni Teresa at gustong iligtas upang mabuhay? Gusto niyang dukutin ang puso ni Antonio at pigain. Si Teresa, kumawala sa mga nakahawak at paluhod na lumapit sa dalawang lalaki. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, Victor. Huwag mo lang siyang patayin. Pagmamakaawa pa rin ni Teresa. Muling nagliyab sa galit ang mga mata ni Victor. Nakangising tinignan ng dalaga. Nang magtama ang paningin, nakaramdam ng panghihina si Teresa at bahagyang nabuwal. Ngumisi si Victor. Simula sa araw na to, pagmamay-ari na kita, Teresa. Isip, katawan, at kaluluwa. Natigilan si David. Alam niyang kapag pumayag si Teresa, ay habang buhay na itong alipin ni Victor. Tulad niya, magagapos na rin ito sa kapangyarihan ng Dark Lord. Panay naman ang iling ni Antonio. Nahihirapan man ay nagsikap makapagsalita. Huwag mo kong alalahanin, mahal ko. O huwag kang papayag. Hindi na natapos ni Antonio ang sinasabi. Dahil ibinaon na ni Victor sa dibdib nito ang mga kukong matutulis. Napasigaw si Antonio. Napahumindig si Teresa at dali-daling sinabing, "Oo, Victor, pumapayag ako." Humalakhak si Victor. Naisip na niyang papayag si Teresa, mailigtas lang si Antonio. Ngunit hindi siya makapapayag. Hindi siya hangal na gaya nito. Isa itong kalaban, hindi lang sa puso ni Teresa. Isa itong phoenix, na kung mahahasa ang taglay na kapangyarihan, ay siyang papatay sa kanya. Isa lang sa kanila ang dapat manatiling humihinga. At igagawad niya dito ang pinakamasakit na kamatayan. Siniguro niyang humihinga pa si Antonio at saka hinugot ang mga kuko sa dibdib nito. Itinayo niya si Teresa at saka sinabing, "Patayin mo ang lalaking yan, Teresa." Unti-unting bumalot ang tila agiw na pulang ilaw sa itim ng mga mata ni Teresa. Nawala ng emosyon. Naglakad palapit sa halimaw na may espadang hawak. Teresa, lumuluhang anas ni Antonio, habang paulit-ulit na bumabaon sa katawan ang espadang hawak ni Teresa. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the glory. Bye!